Good morning, my dear students. We will now start our first lecture in STS, or Science, Technology, and Society. And the topic for today will be about e-jeepneys, o yung PUV, Public Utility Vehicle Modernization Program. So, ang goal ng lecture natin na ito ay ipakita sa inyo yung interrelatedness or yung connection ng science and technology, S&T, with society. Okay? So, hopefully, you will see how it works dito sa ating case study na e-jeepney. Okay? I will not directly tell you how science, technology, society is related, but hopefully, you should be able to realize that through our case study. So, konting kwentuhan muna tayo about jeepney. So, yung jeepney, isa siyang simbolo ng mga Pilipinas, ng mga Filipino. You will see in promotion materials, diba? Videos promoting Philippine tourism. Laging may jeepney na nando sa video. There are songs about jeepney, like for example, Yang Constantino's Jeepney Love Story. Diba? Yung mga foreigners, magpapicture ang mga yan sa mga jeepney. In the airport, international airport in NAIA, there's a replica of a jeepney sa lobby. So, this shows that jeepney is really part of the Filipino culture. Pambansang public transport, ika nga. We also have this culture, yung mga driver, kahit nasiksika na sa loob, sisigaw pa rin na, kasya pa ang dalawa. Tapos ikaw naman, kung ikaw na yung dalawa na yun, magtitiis ka kasi kalahati lang ng pit mo yung nasa upuan. Kumbaga, pahulog ka na. Nagdadasal ka na sana mayroong bumaba sa susunod na kanto. So, this is just one of the problem. One of our transportation problem. And then, meron din kasabihan, di ba? Basta driver, sweet lover. So, most of us have a very bad experience regarding etiquettes of drivers, of jeepney drivers, Merong kaskasero, merong tigil na tigil basta may pasahero nakikita sa daan. Yung tipong late ka na sa eskwelahan or sa trabaho mo. Kasi hinahabol nila yung kita. Speaking of kita, the boundary system. So if you don't know the boundary system, ang sistema ay kapag yung driver hindi niya personal na pagmamayari yung kanyang jeep, pwede siyang mag-apply, di ba? Bilang driver doon sa mga operators. So, yung mga operators, siya yung may prangkisa ng jeep na yun, na dinadrive noong driver na yon na hinar niya. So, dito sa boundary system, dapat kumita yung driver ng specific amount of money per day na dapat ibigay niya doon sa may-ari ng prangkisa. Okay? And then, ang matitira doon, pag nabayaran na niya yung payment niya for that particular day, kasi di siya yung may-ari ng jeep, diba? Yung labis, kanya na. Personal kita niya na yon. Yun na yung kita niya na pwede niyang dalhin sa pamilya niya. Sabi dito, kalakaran makatao o anti-poor. Ang problema sa incentive system na to, yung mga driver, nagiging aggressive sila sa daan, diba? Magtatagal sila sa mga bus stop, sa mga loading posts, loading sides ng daan kasi gusto nilang puno yung jeepney nila. Tapos agawan ng mga drivers, very aggressive. May competition kasi with other drivers. Gusto nila madami yung sumakay sa kanila para makakuha sila ng extra kita for that particular day, di ba? And there are even stories of drivers na kumbaga humihit ng droga para buong araw, kahit gabi, kaya nilang pumasada, kumbaga walang tigil. Maybe that's true, no? Lalo na kung kailangan talaga nila ng pera. Now enters the e-jeepney. Sabi dito, ang bagong bihis ng sasakyang Pilipino. So, tingnan natin ano ba yung meron sa e-jeepney. So, yung initiative ng e-jeepney nagsimula yan 2017, no? So, Isakay, Jeepney's New Look.
So, wala na yung, kuya, pakiabot po ng bayad. Kasi, um, kumbaga, cashless na yung transaction dito kasi meron kang beep card na tinatawag. Bago ka sumakay sa unahan, parang may scanner kung saan mo itatapat yung beep card mo, doon ka nakakaltasan ng iyong pamasahe. Okay, makikita mo yan dito sa may dashboard, brown. Ito nasa taas. I think, nakita nyo na to if you're watching Korean novelas, no? E-jeepneys are also environmentally friendly. Kaya nga siya isakay o e-jeepney, electronic jeepneys. So dito, mabawasan na yung usok. Diba? Kasi wala nang gasolina na susunugin yung jeepney para makatakbo siya. It will rely on electricity. So it's environmentally friendly. Comfortable din siya. It was characterized as being comfortable kasi if you saw the seats, diba? They look very comfortable. Meron din daw mga fans doon sa taas. And then, the PUB modernization program also requires the jeepney ay magkaroon ng GPS and also free Wi-Fi. So, bakit nga ba kailangan? Why is there a need for e-jeepney? Meron nga ba? So, may tatlong rason yung government kung bakit nila sinulong yung PUB, Public Utility Vehicle o PUJ, Public Utility Jeepneys Modernization Program. So, according to them, gusto nilang i-improve yung traffic situation, specifically in Manila, to reduce greenhouse gas emission o yung GHG, greenhouse gas emission, and to boost passenger and driver safety para maging mas safe daw yung mga passenger and of course yung ating mga driver sa kalsada, sa daan. So first, let's talk about the traffic situation na sinasabi dito. So there's a survey in 2019, so according to sa Asian Development Bank, no, na yung Manila daw yung most congested city. Pag sabing congested, yung parang siksikan sa daan, di ba? And then, kung kakalkulahin daw natin, bibigyan natin ng value, yung traffic problem na meron sa Manila, aabot daw ito ng 3.5 billion daily. Daily ito ha, according to a corporation in Japan. So, kung i-compete mo daw yung mga nasayang na oras, yung mga lost opportunities, yung mga health hazard, diba? Health problems na makukuha ng driver and passenger, yung mga road accidents, diba? It will amount to a whopping 3.5 billion daily. And it can reach up to 5 billion according to this same study kapag hindi siya nagawa ng paraan hanggang 2030. So, according naman sa Rappler, may nag-submit na research paper dito sa Rappler about analyzing the congested situation in Manila. Bakit daw ito nangyayari? So, in the first place kasi, madaming nagko-commute. There's 3 million commuters sa Manila. Pero yung road capacity, hindi niya kaya, kumbaga. Mas malaki yung volume ng traffic dun sa capacity ng roads na mag-allow o yung road space kumbaga i-allow na makagalaw ng maayos yung mga sasakyan. Sa madaling salita, sikip yung ating daan in comparison to the 3 million commuters and to the number of vehicles na meron. And then yun nga, tulad ng sabi kanina doon sa boundary system, competition ng mga passenger or competition ng mga drivers para makakuha ng mas maraming passenger, di ba? Kasi pag ganun, nawawala ng sistema, di ba? Kung saan-saan na nagbababa yung drivers, di ba? Nagtatagal sa mga loading spots o kahit hindi nga loading spots, di ba? Kinukuha nila yung mga passenger kasi gusto nila mas kumita ng madaming pera. And then, car-centric, ibig sabihin yung mga tao, mas pipiliin pa nilang bumili ng kotse kaysa gumamit ng public transportation. Parang there's a bias on owning your own vehicle in Manila. Siguro nagkaroon sila ng
masamang experience in public transport. Kaya mas prefer nilang magkaroon ng sariling sasakyan. Pero that also adds to the cycle, di ba? Kasi when you add more vehicle dun sa highways, dun sa mga daan, edi syempre, mas lalong lalala yung traffic natin, di ba? And then there's also a lack of urban and transport planning. Kumbaga, hindi planado kung saan ruta lang pwedeng bimahe, di ba? Kapag ganon, talaga magkakaroon tayo ng problema in traffic. Gusto din natin mabawasan yung greenhouse gas emission. Climate change, di ba? Sabi dito, transport is the largest source of air pollution in the Philippines. According to this source na nasa baba. And 15% of that greenhouse emission ay galing sa mga jeepneys. Lalo na siguro sa, ano, di ba? Sa Manila, kita-kita natin yung mga jeep na talaga itim na yung usok. Yung mga bus. Itim na yung usok na binubuga. Also, we want to keep our passengers and drivers safe. Nakita ito ng isang pag-aaral from Science Direct. About drivers muna tayo, no? So, sabi, yung mga drivers daw, at an average, they have to work at least 10 hours a day. And then, nakita nung mga researchers ng study na to na parang sikip talaga, no? Yung espasyo ng drivers sa kanyang upuan. Konti lang yung space sa pagitan ng manubela sa kanong kanyang driver's seat. And then, limitado daw yung height ng windshield. Ibig sabihin, yuyuko pa yung driver para makita yung unahan, di ba? O kaya, para makita yung mga traffic sign. Di ba matataas yung mga poste? So, in some way, they're really not comfortable. They're not comfortable on their spot, on their position. And then, noong 2015, there's another study na yung jeepney ay dahilan siya ng mga road crashes in NCR. 2,000 plus road crashes. Buti non-fatal ang mga ito, no? Okay. This is an infographic showing you 25 reasons jeepneys must be redesigned. So, di natin mababanggitin lahat, no? Pero pag-aral natin yung anatomy ng jeepney, kung bakit in some way, hindi talaga siya safe para sa mga passenger. So, sabi dito sa number 16, if you take a look at number 16, yung mga large windows daw, although nagbibigay siya ng hangin, ventilation, konti lang yung binibigay niyang protection against rain o kaya burglars, yung mga, di ba? Yung mga hold-upper, yung mga nanghahaklat na lang ng hikaw, kumbaga. Tapos, di ba, yung mga jeepney drivers very much encourage yung mga sabit. Meron pa ngang hawakan para sa mga sasabit sa jeep. Which is, alam naman natin na hindi masyadong safe, di ba, no? And then, yung mga side mirrors daw, according to this study, hindi daw siya nagbibigay ng enough field of vision. And then this one, di ba, laging may parang backup or spare tire dito sa may driver's seat. Di ba, ang skip-skip nun? Actually, yung pala ay nakaka-apekto sa movement ng driver in case na may emergency na harangan yung kanyang pag-escape. And so on. So, dito, 96%. 96% of passengers riding top load o top load, yung nasa taas, di ba, were instantly killed or fatally injured in a jeepney road crash in Region 4A. So, napakalaki, almost 100% na kapag nag-aksidente yung kung jeepney, mamatay ka kapag ikaw ay nakasakay sa taas. 84% of passengers ay nagsabi, passengers from Metro Manila and Region 4A, nagsabi na jeepney drivers need to be more courteous and responsible. Okay, so there's really an issue in terms of the anatomy or the structure of the jeepney.
and even the etiquette of the drivers. So next, we're going to talk about the program itself.